Sa Asia, may 3 babaeng hindi kilala ng panahon. Hindi kilala ng lipunan, pero kilala sila ng dilim. Isang babaeng umiiyak sa Beijing, isang babaeng nakaputi sa Pilipinas, at isang babaeng may ngiting punit sa Japan. Magkakaibang bansang pinagmulan nila, pero bakit pare-pareho ang anyo ng takot na dinadala nila? Ngayong gabi, pakinggan natin ang 3 kwentong ito. Tahimik, mabagal, at marahang dumadapo sa balat, parang lamig ng hangin. Sa may Dongzhimen, Beijing, may isang babaeng lumalakad tuwing 10 oras ng gabi. Hindi siya nagmamadali, hindi rin siya naghahanap ng gulo. Ang sabi nila, naglalakad lang siya ng dahan-dahan habang umiiyak. Hindi iyak na malakas, hindi palahaw, kung hindi yung tahimik, yung tipong mas masakit pakinggan dahil parang galing sa isang sugat na hindi gumagaling. Madalas siyang makita ng mga taxi driver, mga estudyante, mga umuuwi ng gabi, nakayuko, nakatakip ang buhok sa muka, at parang may hinahanap. Ang pinaka-importanteng babala, huwag mo siyang kausapin, huwag mo siyang tanungin kung bakit siya umiiyak. May isang taong nagtanong noon. Ang akala niya simpleng babae lang na nasaktan, heartbroken. Lumapit siya at marahang tinanong, "Miss, bakit ka umiiyak?" Doon niya narinig isang pabulong na boses na parang galing sa ilalim ng lupa. "Tai wo hui jia, dalhin mo ko pa uwi." At nang itaas daw nito ang ulo, hindi mata ang nakita niya, kundi 2 pulang luha na dumadaloy sa mukha. Hindi na raw tumigil ang pag-iyak sa tenga ng lalaking iyon. Hindi sa babae, pero sa kanya mismo galing. Parang may tumabi sa kama niya gabi-gabi at iniiyak ang hindi niya problema. Pero minsan, pag nakakita ka ng taong umiiyak sa dilim, may dahilan kung bakit hindi mo siya dapat lapitan. Sa Pilipinas naman, iba ang babae ng gabi. Hindi siya umiiyak, hindi rin siya humihingi ng tulong. Hindi siya naglalakad ng mabagal sa gilid ng kalsada. Sa atin, nakaharap siya, nakatingin, tahimik, ang white lady ng balete. Pinakamadalas makita sa mga kalsadang bako-bako, sa campus na may lumang gusali, o sa mga kanto kung saan mahina ang ilaw ng poste. Madalas siyang inilalarawan na mahaba ang buhok, nakaputi at hindi gumagalaw. Parang estatwa na iniwan ng panahon. Pero ang pinaka nakakatindig na bahagi, yung wala siyang emosyon, walang lungkot, walang galit, walang saya. Isang mukha na walang direksyong tinitingnan, pero alam mong ikaw ang nakikita. Maraming bersyon, Balete Drive, mga probinsya, mga eskwelahan, mga dormitoryo, pero iisa ang pattern na paulit-ulit. May hindi natapos sa buhay nila. Merong iniwang kwento. May sugat na hindi nila nadala sa hukay. Hindi sila humihingi, hindi sila sumisigaw, hindi rin sila kumikilos. Pero sapat ang presensya nila para hindi ka na huminga ng normal. Sapat ang katahimikan nila para mapatigil ka sa paglalakad. Kung ang babae sa Beijing ay puno ng luha, ang white lady naman ay puno ng kawalan. At minsan, mas nakakatakot yun. Sa Japan naman tayo tumungo ngayon. May babaeng dumadapo sa gabi, hindi para maghanap ng tulong, hindi para manghingi ng awa, kung hindi para magtanong, "Watashi kire? Maganda ba ako?" Kilala siya bilang Kuchisake Onna, isang babaeng nakamaskara, mahaba ang buhok at lumalapit ng mahinahon. Hindi siya sumisigaw, hindi siya tumatakbo at hindi siya nanggugulat. Tahimik siya at doon nagmumula ang takot. Kapag sumagot ka ng hindi, magagalit siya. Kapag sumagot ka naman ng oo, tatanggalin niya ang kanyang maskara at makikita mo ang bibig niyang punit mula tenga hanggang tenga. At tatanungin ka niya ulit, "Maganda pa rin ba ako ngayon?" Wala raw tamang sagot. Walang ligtas na tugon. At gaya ng weeping woman at white lady, may iniwan siyang bakas ng trauma. Isang sakit, isang pagtataksil,
isang hindi natapos na pagdurusa. 3 babae, 3 anyo, 3 paraan ng paglapit, pero iisang ugat, isang kasaysayang puno ng kirot. Mapapansin mo kahit iba't ibang bansa, pare-pareho ang hulma ng takot na ito. Pinag-iisa sila. Una, babae silang lahat, laging babae, laging boses ng trauma, galit o paghihinagpis. Ikalawa naman, liminal spaces. Hindi sila nagpapakita sa malalaking lugar, kung hindi sa pagitan, sa kanto, sa gilid ng kalsada, sa mga pasilyo, sa mga waiting areas, sa pagitan ng buhay. Ikatlo, dahan-dahan silang lumalapit. Walang habol, walang takbuhan, walang sigaw, tahimik. At mas masakit pakinggan ang katahimikan kaysa sa hiyaw. Ika-4 naman, binubuo sila ng trauma. Sakit ng loob, hindi nasagot ang tanong, kwento na hindi natapos, babaeng hindi narinig habang buhay. Ika-5, nakadepende sila sa sagot mo. Bakit siya umiiyak? Maganda ba siya? Bakit mo siya tinitingnan? Hinahanap nila ang reaksyon mo at doon pumapasok ang peligro. Kung pag-iisipan mo, ang 3 babaeng ito ay hindi totoong halimaw. Hindi sila nilikha para manakot, kung hindi para magpaalala. Nasa bawat sulok, sa bawat bansa, may mga kwento ng kababaihang hindi nakarinig ng hustisya. Mga babaeng iniwan, mga babaeng sinaktan, mga babaeng hindi tinulungan, hanggang huli. At kaya naglalakad sila sa gabi, hindi para takutin tayo, kung hindi para ipaalala na ang sakit na hindi tinugunan bumabalik, sumusunod at hindi natutulog. 3 babae, iisang tinig. At ang bulong nila ay pare-pareho. Nakikita mo ba ako? Kung nagustuhan mo itong video na to, mahilig ka sa mga dark tales, folklore, mga iba't ibang kultura ng ibang bansa na may mga horror stories, mag-subscribe ka dito sa Hiwaga at Esoterica. Hanggang sa susunod na video, manatili sa liwanag.